Noong Hulyo 13, nagbigay ng panayam si Donald Trump sa Amerikanong radyo at nagpadala ng direktang mensahe sa Iran. Sinabi niya, sabihin sa mga Iranian na maging handa. Sige, gagawin natin yan. Wawasakin natin ang Pickaxe Mountain. Sabihin sa mga Iranian na maganda. Tara na, sige, wala silang magagawa tungkol dito. Sige, salamat, paalam. Mas handa para saan? Binobomba no ng Estados Unidos ang Iran gabi-gabi. Kasama sa mga target ang mga base, pantalan at mga barko. Kaya isang banta pa ay hindi na dapat ikatakot ng kahit sino. Pero iba ito dahil ang target na inanunsyo ni Trump ay hindi isang base militar, hindi isang pantalan, kundi isang bundok. Isang totoong bundok gawa sa bato, sa gitna ng Iran. At nang tingnan ng mga analista ang mga satellite photo ng bundok na ito, napansin nila na may ginagawa ang Iran ng palihim. At ito mismo ang ipinangako niyang hindi niya gagawin. Makikita sa mga larawan ang mga concrete mixer, truck ng konstruksyon at makina na ilang buwang nagtatrabaho sa paligid ng dalawang pasukan ng tunnel sa dalisdis ng bundok. Nagbubuhos ng semento sa ibabaw ng mga pinto at nagtutulak ng lupa at bato sa ibabaw ng mga iyon. Sa isang pasukan, nagtayo ang mga Iranyanong ininyero ng isang estrukturang reinforced concrete na ginawa para kayanin ang mas mabigat pang timbang sa ibabaw. Naging malinaw na pinapalakas at nililibing ng Iran ang sarili nilang mga pintuan at dito na papasok ang ebidensya. Noong Hunyo, pumirma ang Iran ng kasunduan sa Estados Unidos. Memorandum na may malinaw na patakaran. Isa sa mga iyon ay nagsabi, walang gawain sa mga pasilidad nuklear habang may negosasyon. Ganon nga. Nagpatuloy ang konstruksyon sa bundok, gaya ng nakita mo. Naidokumento ng Amerikanong institusyon na nagmomonitor ng mga programang nuklear gamit ang satellite ang lahat. Larawan kada larawan, may pisa. Sa totoo, pinirmahan ng Iran gamit isang kamay. Nagbuhos ng simento gamit ang kabila. Pero, para maintindihan kung bakit naging sentro ng digma ng bundok na ito, kailangan mo munang makita kung gaano kalaki ang pagkatalo na tinatanggap ng Iran sa lahat ng ibang lugar. Balikan natin ang 3 linggo na nakalipas. Inatake ng Iran ang mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz. Sinira nila ang bagong pirmahang kasunduang pangkapayapaan. Ikinuwento namin ang buong kwentong ito sa huling video. Kung di mo pa napanood, panoorin mo ito pagkatapos. Mantutugma ang lahat. At ang sagot ng Amerika ay ang pinakamalaking kampanya ng pambobomba sa digmaang ito. Gabi-gabi, may mga pagsabog mula dulo hanggang dulo ng baybayin ng Iran. May pangalan at bilang ang laki ng pinsala. Tingnan mo ito, ang lalaking nakauniforme na may 4 na bituin sa harap ng malaking mapa ng Iran ay si Brad Cooper, admiral at pinuno ng Central Command ng Amerika na namumuno sa lahat ng puwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Simula ng digmaan, siya ang humarap sa kamera para magulat tungkol sa kampanya. Talagang kahanga-hanga ang mga numero. Sa unang yugto ng digmaan, mahigit 5,500 target na agad ang tinamaan sa Iran. Mahigit 60 barkong Iranian ang nawasak. Sunod-sunod ang mga pag-atake halos kada oras na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Inanunsyo niya na lumubog na sa dagat ang huling barkong pandigma ng klase Soleimani na ipinagmamalaki ng hukbong dagat ng Iran. Nabura ang isang buong klase ng barkong pandigma. Pagdating niya sa Kongreso ng Amerika noong Mayo, binuod niya lahat sa isang pangungusap. Sa 38 araw ng kampanya, nabura ng Estados Unidos ang 40 taon ng pamumuhunan ng Iran sa militar. At ang gastos, lalo lang lumalaki. Tingnan mo ang larawang ito mula sa Amerikanong drone. Ang markang nasa gitna ng screen ang pantutok nito. At ang nakalock sa loob nito ay isang Iranyanong drone. Ang Kaman 99 na tila inilipat sa lungsod ng Chabahar ilang segundo bago ito wasakin. Samantala, hindi man lang nagpahinga ang mga Amerikanong jet at nagkaroon ng tunay na epekto ang kampanyang ito. Ayon sa Admiral, mula sa unang 24 na oras ng operasyon, bumagsak ang mga pag-atake na misail ng Iran.
Kung naunawaan mo na ngayon kung gaano kalaki ang nangyayari, samantalin mo na at mag-subscribe ka sa channel. Ngayon, pansinin mo ang isang kakaibang bagay. Sinira ng Estados Unidos ang mga barko, mga pantalan, mga radar at mga base. Ang presidente ng Amerika, bundok lang ang binabanggit kapag pinag-uusapan ng target. Pero bakit? Ano bang meron sa isang bundok ng bato na mas mahalaga pa kaysa sa isang buong plota? Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ang pangalan nito sa Persiano ay mahaba. Kueko lang gasla. Pero simple lang ang ibig sabihin, bundok ng piko. Matatagpuan ito sa gitna ng Iran, 1.5 kilometro mula sa Natanz, ang tanyag na pasilidad nuklear ng bansa. Nagsimula ang kwento ng bundok na ito sa isang kaihiyan. Panurin mo. Nabuo ang bundok na ito dahil sa pagsabog. Noong 2021 sabotahe na iniuugnay sa Israel ang sumira sa pabrika ng Iran kung saan binubuo ng Iran ang pinakaabansado nilang mga sentripuga. Mga makinang naghahanda ng uranium na siyang panggatong ng programang nuklear. Nangako rin ang rehimen sa parlamento na hindi maaabot ng kahit sino ang susunod na pabrika. Itatayo ito ayon sa sinabi ng pinuno ng programang atomiko sa puso ng bundok. 6 na taon nang lumipas, ito ang naging resulta. Mga lagusan na hinukay sa ilalim ng hanggang 600 metro ng granite. Isa sa pinakamalalakas na bato na mahirap butasin. Para may ideya ka, ang bundok ng Fordow na binutas ng mga Amerikano ay burol lang kumpara rito. Pinalibutan ng Iran ang lahat ng pader, bakod at elektronikong bantay hindi para pigilan ang hukbo na pumasok kundi para itago sa mundo. Sabi ng Iran, pabrika lang daw yon na nag-a-assemble ng mga sentripuga doon. Ngunit ang mga internasyonal na inspektor mula sa ahensya ng United Nations na nagbabantay sa mga programang nuklear sa buong mundo ay hindi pa nakakapasok doon. Ni minsan. Sabi ng mga analista, masyadong malaki ang espasyo sa ilalim ng bundok para doon. Sabi nila, kasya ron ang isang buong planta ng pagpapayaman ng uranyo. Kasama rin ang mga huling hakbang sa paggawa ng bombang atomika. Sa parehong panayam sa radyo, tinanong si Trump ng tagapagpadaloy, hihilingin po ba ninyong pumasok muna ang mga inspektor sa loob ng bundok bago ang kasunduan para matiyak na walang nakatagong makinang magwawakas ng mundo? At sumagot si Trump ng isang salita, "Siyempre." Bago ka pumasok sa bagong kasunduan, igigiit mo ba na makapasok ang mga inspektor ng IAEA sa napakalalim na lagusang yon para alamin kung may doomsday machine sila? Talagang wala sila noon kasi meron tayo. Na yan siguro iniisip mo. 600 metro ng bato, paano mo atakihin yon? At ang totoo, nasagot na ng Estados Unidos ang tanong na yan dati sa isa pang bundok sa Iran. Balikan natin ang Hunyo ng 2025, ang nakaraang digmaan. Ang target ay ang Fordow, ang pinakasikat na kutang nuklear ng Iran na nakabawan sa loob ng isang bundok. Tingnan mo ang mga larawang ito. Makikita mo rito nang malinaw ang laman ng bundok. Isang buong lungsod na inukit sa bato na may mga pasilyo, silid ng makina at pati mga opisina. Sa maraming taon, inulit-ulit ng mundo ang parehong linya. Hindi mapasok ang Fordow. Isang gabi, 7 bombarderong hindi matukoy ng radar ang lumipad mula Estados Unidos. Bawat isa ay may dalang sandata na sila lang ang kayang magdala. Ang GBU-57, isang bomba na may 14 na tonelada kasing bigat na isang truck, dinisenyo para sa iisang layunin lang. Butasin ang lupa at bato bago sumabog. 12 sa mga bombang ito ang bumagsak sa Fordow. Pero hindi ito bumagsak ng magkakahiwalay. At ito ang detalye na halos walang nakaintindi noon. Tinarget ng mga Amerikano ang mga tubo ng bentilasyon, ang malalaking tubo na nagdadala ng hangin papasok sa kuta. At inihulog nila ang 6 na bomba sa parehong 2 butas, sunod-sunod, bawat bomba ay humuhukay ng mas malalim sa daan na binuksan ng nauna, parang mga pako na paulit-ulit na pinupukpok sa parehong lugar hanggang tumagos. Ang kuta na hindi mapasok ay napasok na. Pero nang humupa ang alikabok, dumating ang sorpresa.
Ayon sa mga analistang Amerikano at Israeli, walang laman ang vault. 440 kilo ng enriched uranium ng Iran, kayamanan ng kanilang nuclear program, ay inalis ilang araw bago ang pag-atake at isinakay sa mga truck papunta sa hindi pa rin kumpirmadong lokasyon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natapos ang paghahanap dahil naroon pa rin ang uranium. Kung saan man, tingnan mo ang kakaiba, nawala ng bakas nito ang ahensya ng mga inspektor ng UN at ang mga hinala ay tumuturo sa bundok ng Pico na ipinakita namin kanina. Ang parehong mga analyst na nakakita ng mga concrete mixer ay nagdokumento rin ng isa pang bagay. Pagkatapos ng digmaan noong 2025, isang mas maliit na lagusan sa loob ng kompleks ng bundok ang tuluyang isinara. Isinara gamit ang lupa at konkreto. Ang laman? Hindi talaga alam. Ipinusta ng Iran ang lahat sa bundok na ito. Sa papel, pabor sa kanila ang kalkulasyon. Opisyal na kayang tumagos ng 14 na toneladang bomba ng hanggang 60 metro. May hanggang 600 metrong granito ang bundok sa ibabaw ng pinakamalalim na lagusan. 10 beses pa. Sa papel, hindi ito matitinag. Sinasabi pa nga ito ng tahasan ng rehimeng Iranian. Sinabi ng isang tagapayo ng parlamento ng Iran na iyon ang pinakapinatatag na pasilidad nuklear sa mundo at imposibleng tamaan. Pero may problema sa sobrang kumpiyansa nila kasi eksaktong ganun din ang kumpiyansa nila noon sa Fordo. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng mga Amerikano butasin ang bato. Kinabukasan matapos ang banta ni Trump, naglabas ng ulat ang isang Amerikanong institusyong nagmomonitor sa bundok na sa praktika ay isang manual kung paano ito atakihin. At hindi binabanggit sa manual ang pagbubutas ng 600 metro ng granito. Binanggit nito ang tatlong mahihinang punto, ang mga linya ng kuryente na nagsusuplay sa bundok at ang mga lagusan ng bentilasyon. Ang parehong tubo ng hangin ang sani ng pagbagsak ng Fordo at ang mga pinto dahil walang kuta na walang pinto. Doon, may nakita ang satellite na hindi dapat kahit kailan na ganoon ang itsura. Ang mga pinakabagong larawan mula ika-9 ng Hulyo ay nagpapakita na ang pares ng mga pasukan sa kanlurang bahagi ng bundok ay bukas pa rin. Oo, bukas! Ayon sa pagsusuri, mahina ito laban sa mga sandatang mataas, ang katumpakan at maging sa operasyong papasok nang naglalakad ang mga tropa sa mga lagusan. Naalala mo ba yung mga concrete mixer sa simula ng video? Yung konkretong minadaling ibinuhos sa ibabaw ng mga pinto, labag sa kasunduan. Ganun nga, nagmamadali ang Iran na isara ang sarili nilang mga pinto bago pa makapasok doon ang mga Amerikano. Panurin mo teknik ng Amerikano ngayon matapos ang Fordo. Ang mga bomba ngayon ay may matalinong espoleta, mga sensor na nakakaramdam kung dumadaan ito sa butas o pumapasok sa bagong palapag. Binibilang ng bomba ang mga palapag bago ito sumabog sa tamang lugar. May in-order ng kahalili ng 14 na toneladang bomba. At nagamit na ang manual na ito ng 2 beses sa Fordo. At noong Marso ngayong taon, laban sa isa pang Iranianong nuclear tunnel kung saan tinamaan na naman ang mga tubong bentilasyon. Si Trump mismo ang nagbuod ng plano sa kanyang karaniwang panunuya. Sinabi niya na ang bundok ay perpektong target para ayon sa kanya isang malaking putok diretso sa pintuan sa harap. Pero huwag kang magkamali, alam ito ng Iran at kitang-kita sa kanilang reaksyon. Ilang linggo na ang nakalipas, sinubukan ng Iran ang pinakamapangahas nilang hakbang sa digmaan. Nagpakawala sila ng 111 misil laban sa Abraham Lincoln, isang Amerikanong aircraft carrier. At si Trump mismo ang nagkwento ng resulta sa isang event sa Pennsylvania. 111 misil ang pinakawalaan ng mga kaibigan taga-Iran ilang linggo na ang nakalipas. Target nila ang Abraham Lincoln, isang maganda talagang aircraft carrier. Ang Abraham Lincoln, 111 sa maikling panahon. Sa 111 mga misil na pinakawalan, 111 rin ang madaling napabagsak sa dagat. Isipin mo yon. Mayroong bilang na 111 mga misil. 111 ang napabagsak sa dagat, wala ni isa ang nakalapit. Sa mga baybaing lungsod, tingnan ang mga putok na umaakyat sa malinaw na langit.
Iyan ang mga depensang pangimpapawid ng Iran, nagpapaputok laban sa mga target na hindi naman nila makita. Nagpakawala rin ang Yemen ng mga misil laban sa mga base ng Amerika sa 5 kalapit na bansa ng sabay-sabay. At wala sa mga ito ang nagbago sa digmaan. Pansinin mo ang pattern. Ang nananalo ay hindi nagpapaputok sa lahat ng direksyon. Ang nananalo ay hindi kailangang isigaw na ang kanyang bundok ay hindi masisira. Ang lahat ng ingay mula sa Iran ay tunog ng isang rehimeng naiipit, patuloy na naguhukay ng mas malalim. At dito pumapasok ang tanong, kung handa na, bakit hindi pa bumabagsak ang bomba? Simple lang. Ayaw ng mga Amerikano ng kalahating hakbang. Kung pintuan lang ang bubumbahin, pansamantala lang nitong ikukulong sa labas ang Iran, wala nang iba. Ang totoong target ay ang puso ng bundok. At dahil binibilang isa-isa ang bawat bomba, isang putok lang ang mangyayari kapag pinakawala na ito. Iyon ay para matapos ang trabaho. Kaya balikan natin ang tanong mula sa simula. Ano ang itinago ng Iran sa loob ng bundok na ganoon na lang ang kanilang desperasyon? Walang sinuman sa labas ang nakakaalam ng Chap at yan mismo ang kinatatakutan ng lahat. Baka iyon ang nawawalang uranium. Maaring iyon ang huling pabrika ng nuclear program. Pero ang totoo, iba ang sinasabi ng kilos ng rehimen. Dahil walang sinumang nagmamadaling ilibing ang mga pintuan ng isang bakanting bundok. Ang bundok ng Pico ang huling natitirang bahagi ng nuclear program ng Iran. Lahat ng iba pa, Natanz, Fordo, Isfahan ay nabomba na at nakatigil hanggang ngayon. Kapag bumagsak o maselyuhan ng tuluyan ng bundok na yan, kasama ang lahat ng nasa loob nito, matatapos ang matagal ng proyekto ng rehimen. Nagbabala na si Trump habang nagdadalawang isip ang Iran. Sa isang panayam sa telebisyong Amerikano, sinabi niya ang target sa susunod na linggo ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran, maliban kung makipagnegosasyon ang rehimen. Inulit pa niya ang kanyang punto na hindi niya bibitawan. Sa tingin mo ba lalaki pa ang mga pag-atake laban sa Iran ngayong linggo? Balak mo bang tamaan ang mga target ng enerhiya o iba pang lugar sa Iran? Ihuhuli ko muna ang mga target ng enerhiya, pero sa huli, tatamaan din natin ang mga target ng enerhiya. Pero papatamaan natin sila ng matindi ngayong gabi. Papatamaan natin siya ng matindi bukas ng gabi. Papatamaan natin siya ng matindi sa susunod na gabi. Sa susunod na linggo, lalala pa para sa kanila dahil darating na ang mga planta ng kuryente at tulay. Wawasakin natin lahat ng kanilang mga planta ng kuryente. Wawasakin natin lahat ng kanilang mga tulay. Maliban na lang kung umupo sila sa mesa at makipag-usap. Sa tingin mo ba seryoso ang mga Iranians sa pakikipagkasundo? Sa tingin ko, wala na silang ibang pagpipilian. Bakit hindi pa nila ginagawa? Sa tingin ko, kung hindi ko ginawa sa parang ginagawa ko ngayon, hindi sila kailaman makikipagkasundo. Hindi sila kailaman makikipagkasundo kay Obama. Pinakamasama, walang kwenta lang pala ang pinirmahan nila. Yung pinirmahan nila kasama si Obama ay isang walang kwentang papel na nagbukas ng daan sa sandatang nuclear. At ang meron ako ay isang pader, walang magkakaroon ng sandatang nuclear. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kitang-kita mo, ang bundok na ito ay pwedeng maging pinakamalaking balita ng taon kahit kailan. Kaya mag-subscribe ka na sa channel ngayon dahil kapag nangyari yon, nandito kami para ipaliwanag sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Bago ka umalis, gusto ko marinig ang opinyon mo dito. Sa tingin mo ba talaga gagawin ni Trump yon? Pwede kayang ang banta mismo ang sandata? Isulat mo sa baba sa mga komento kung ano ang palagay mo. Salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod na video.